Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the Marvel Select Juggernaut. So first step is to spray the figure with Bosny number 4 flat black. So check lang natin yung figure, make sure na wala siyang dust. And also, mask natin yung face kasi hindi natin i-sprayan yung kanyang face. Okay? Okay, ito na yung appearance niya kapag na-sprayan na natin ng flat black. And ready na tayo mag dry brush ng paint using gunmetal. Shout out nga pala to Hero Paints. Thank you very much for always sponsoring our custom repaint na tutorials. Nga pala, shout out din yun nga kay Hero Paints. Meron silang new product. Ang pangalan ng new product nila ay Hero Air Shimmer Metallics. Yan. If you want to know more about the new product, pumunta lang kayo sa Lazada or Shopee. Type in Hero Paints sa dialog box and then search it HIRO Paints. Okay? Tapos after ng gunmetal, we are going to paint the base for the skull. For the skull design naman, magpe-paint tayo ng semicircle around his chest, and also we are going to paint a line below yung sa semicircle na yun. Okay. Dry brushing lang din yung ginagawa ko rito, dinadrag ko lang din yung paint across the surface. So in that way, yung mga nakaangat lang na surface yung mapipinturahan. Okay, tapos dito rin sa kanyang helmet or headgear, same thing. So ang ginagamit kong paint dito ay white water-based acrylics na primer, and also yung stronger coverage again from Hero Paints. Thank you very much again, Hero Paints, for sponsoring our projects. Yan. Tapos dito sa kamay, mag-add tayo ng bone design. So yun yung ginagawa ko sa mga Punisher na custom repaints na natin. Nag-add ako ng bone design sa kamay, both on left and right. Okay, after ng siguro mga 2 to 3 coats yung white na ginawa natin dito. Nag-drawing tayo ng nose, and under the nose, dalawang vertical lines yung nose eh. And under that, isang vertical line para ma-divide yung white na space. And then also one line on the left and one line on the right. Yun naman yung teeth ng skull. Okay? Alright, tapos dito naman ginagawa ko yung left eye ng skull design dito sa kanyang left na chest. And then same thing on the right. Yan. Tapos ginamit ko yung silver paint para magkaroon ng color yung kanyang boots, or yung ilalim or yung sole ng kanyang boots. Tapos gumamit din ako ng Dragon Gold and Dwarven Rich Gold para dun sa kanyang armbands.
Alright, for boot design naman, leather brown yung paint na ginamit ko for the for the shoes. So dry brushing method din, siguro mga 2 coats. And then I used light camo brown naman for dry brushing para magkaroon ng extra highlights. Tapos for the blood effects, gumamit ako ng sponge as an applicator para dun sa mga blood effects natin. Alright, since Punisher yung ginawa natin dito, nag-add na ako ng McFarlane Toys Munition Pack. Ito yung version 2. Yan, pwede tayong mag-add ng mga barrel using blue tack. Gusto ko yung blue tack kasi ano siya modular yung, maganda yung material niya, very elastic and also very strong. Pag tinanggal nyo siya, wala siyang residue na naiiwan. And also, if gusto nyo ng mga pandikit, hindi naman pandikit pero strong bond sa figures, kuwari ilalagay, kung kuwari gusto nyo nakatayo yung figure na ayaw nyo matumba sa shelf, pwede ito mag-assist sa balance. Kaya gustong gusto ko itong blue tack na to, and very useful siya sa toy customization na process. And kunwari gusto nyo lang i-mock up na, or kunwari gusto nyo mag-attach ng barrel na hindi naman kailangan nagdi-drill. Kasi pag nag-drill ka ng hole yan, permanent na yun, hindi mo na matatanggal yun, di ba? So nag-drill ako kay Blanca to attach the Venom na tentacles. Pero dito kay sa mga ibang figures, hindi ko preferred na gawin yun. So dito, blue tack can be used para mag-attach ng mga weapons. Okay? So yun lang mga ma'am sir, thank you for watching and see you sa next video. Bye bye!